Muling sumigla ang stock market ng iba't ibang bansa sa gitna ng magkakasunod na hakbang ng Group of Seven at ng International Monetary Fund o IMF na pautangin ng mga naghihingalong financial institution. Gayunman, nakahanda pa rin daw ang gobyerno ng Pilipinas lalo pat may mga pangambang maapektuhan ang trabaho at kita ng mga OFW. Saksi si Michael Fahatin. Mahigit 13 taon na ang nakakalipas mula nang umalis si Aling Nida Tagle para magtrabaho sa Saudi Arabia bilang domestic helper. Pero ganito pa rin ang itsura ng kanyang munting tahanan sa Pilipinas. Pinag-ipon ng hollow blocks at yero. Uling pa rin ang kanilang lutuan. At ang tanging naipundar sa mahigit isang dekadang pag-a-abroad ay ang nagluluma ng refrigerator na ito. Sa isang sulat sa anak, hindi pa rin nawawala ang pagiging ina ni Nida sa bili na pag-budget sa mga gastusin ng mga anak. Huwag kayong bibili ng ulam na luto. Expenses for February. Ayon sa kanyang anak na si JR, dagdag pasakit ang naranasang pandaigdigang krisis. Noong Enero, nakakapagpadala pa raw ang kanyang ina ng 15,000 pesos na pinaghahatian nilang 7 magkakapatid. Pero mula nitong Hunyo, bumaba ang padala sa 10,000 piso na lamang. At nitong Agosto, halos 5,000 piso na lang daw ang naipapadala ng kanyang ina. Mismo siya nagsasabi, yung opportunity nga dito sa atin, wala. Kaya siya nag-imambayan dahil nga sa mismong bansang pinanggalingan niya, walang trabahong makukuha, may trabaho man, hindi sumasapat yung sahod. At hindi nga nalalayo ang kwento ng sustento ni Aling Nida sa pagtataya ng isang grupo ng mga OFW. Dahil daw sa krisis sa Amerika, posibleng mabawasan ng 50% ang padala ng mga OFW na mula pa lang sa Estados Unidos. At ganyan din ang pangamba ng Migrante International. Kundi man daw mawala ng trabaho ang maraming OFW, maaring mabawasan pa ang maliit na nga nilang sweldo. Ang mas worry pa nila, pag umuwi sila dito sa Pilipinas, yun yung pinaka malaking problema sa ating mga migrant workers dahil wala naman din silang madadatnan na mga trabaho dito sa Pilipinas. Nasa 8 milyon na raw ang mga OFW sa iba't ibang panig ng mundo. Mula nga nitong Enero hanggang Hunyo pa lang, kabilang sa mahigit 100,000 bagong OFW ang nakipagsapalaran sa abroad. Ang halos 16,000 Pilipino na masukan bilang domestic helper. Katunayan, ayon sa isang pag-aaral, ika-4 ang Pilipinas sa mga bansang nangunguna sa natatanggap na remittance. Kaya ayon sa migrante, dapat daw na may konkretong plano ang gobyerno ng Pilipinas para paghandaan at maibsan ang problemang ito ng ating mga OFW. Ano ba yung kanilang plano in the event na magkaroon ng massive repatriation nga ng mga kababayan natin? Ayon naman sa DOLE, naghahanda sila sakaling maraming OFW ang mawalan ng trabaho. In case our workers will be affected, then we have this contingency. Like we will be referring them to other countries also who are these countries, the new countries that I've mentioned, are also in need of Filipino workers. Michael Vade na inyo, saksi. Kaya magandang balita rin daw sa gitna ng global financial meltdown dahil mababa ang demand sa ilang produkto, pati raw ang presyo ng mga ito babagsak. Pero dito sa bansa, kabilang daw ang mga call center sa posibleng maapektuhan. Saksi si Sandra Aguinaldo. Dahil magkakarugtong ang bituka ng mga ekonomiya ng iba't ibang bansa, hindi raw maiwasang maramdaman ng Pilipinas ang krisis sa Amerika. Ayon sa ekonomistang si Felipe Medalla, isa sa mga tatamaan ay mga exporter. Kung mahirap daw kasi ang buhay sa Amerika at iba pang mayayamang bansa, liliit din ang demand para sa mga produktong gawang Pinas. Titigil din daw ang expansion ng mga negosyo kaya lalong pahirapan makahanap ng trabaho. Gaya halimbawa sa mga call center na ang pangunahing kliyente, mga dayuhan. Babagal yung hiring ng call center. Kung ang mga negosyante ay hindi nag-i-expand. So actually, ang pinakamalaking impact nito ay doon sa mga naghahanap ng trabaho. Kumpiyansa naman si Medalla na hindi darating sa puntong magsasara ang mga call center sa Pilipinas. Pero kinakabahan pa rin daw ang grupo ng mga call center agents na ito. Kung mawawala to, maraming mawawala ng trabaho. Siyempre, sa panahon may mahirap maghanap ng trabaho. Kumbaga raw sa pasyente, kung malubha ang sakit, matagal din gagaling. Ang pinaka-optimistic ay ang recovery ay end of 2009. Pinaka-optimistic na yan. May mga opinion pa nasasabi baka ma-prolong yan all the way to 2010.
ang good news. Dahil sa krisis, bumaba ang demand ng ibang bansa sa ilang produkto gaya ng langis, bakal at semento. Kaya natural lang na bumaba ang presyo nito. Ayon sa grupong LPG Marketers Association, pati ang LPG, posibleng bumaba ngayong linggong ito at manatiling mababa hanggang Kapaskuhan. Sa Philippine Stock Exchange, kahit paano, nabunutan daw ng tinik ang mga trader. Matapos mabugbog nung nakaraang linggo, tumaas ng 20 points ang stock index ngayong araw. Pero wala raw garantiya magpapatuloy ang magandang kalakaran. Ang problema ang kinakaharap ng buong mundo, nag-ugat sa sandamakmak na housing loan na hindi nabayaran ng mga Amerikano. Kaya naman nalugi pati ang malalaking financial institutions. Kabilang dito ang bangkong pinagtatrabahuhan ng Filipino-American na si Riza sa San Diego, California. So far, I'm looking for a part-time job or full-time, but right now, the economy is low and it's really hard finding a job here in California. Maraming Pinoy sa Amerika isinuko na ang kanilang mga bahay dahil hindi makabayad. Napakasakit na mawalan ka ng bahay o ng property na pinaghirapan mo. Pero wala tayong magagawa eh. Sa Pilipinas, kumilos na ang gobyerno para matulungan ang mga mahihirap na magbayad ng kanilang housing loan. Sa ilalim ng RA 9507, pwedeng mag-apply para sa loan restructuring at condonation ang mga borrower na hindi nakakabayad ng 3 buwan o higit pa. Payo naman ng National Economic Development Authority sa mga Pinoy, gumastos lang sa mga mahalagang bagay at huwag magpanik. Meron kami nababalitaan na yung mga tao daw gusto nilang tanggalin yung mga deposito nila sa mga bangko. Mas lalong lalala ang sitwasyon pagka ginawa ninyo yun. Sandra Aguinaldo ang inyong saksi. Hinikayat naman ni Pangulong Arroyo ang mga bansang kasapi ng ASEAN, pati na po ang Japan, China at Korea na pag-usapan ang epekto ng pandaigdigang krisis sa mga developing countries sa kanilang pulong sa susunod na linggo. Sa kabila ng global economic crunch, muling iginiit ng Pangulo na kampante siyang malalampasan nito ng Pilipinas. Kasabay nito, hinimok din ni Ginang Arroyo ang mga kumpanya sa bansa na palawigin ang kanilang negosyo. The Filipino can withstand the global credit crunch and soon arrive at a better day to achieve our dream of reaching the threshold of first world in 20 years. Samantala, sinisisi ng MMDA ang mahinang istruktura sa pagbagsak ng isang billboard ng Jollibee sa EDSA kanina. Nangako naman ang Jollibee na sasagutin ng kanilang billboard supplier ang gastos ng 4 na biktima at maging ng mga nasirang ari-arian. Saksi si Chino Gaston. Kasagsagan na ulang kaninang hapon, nagulantang ang mga pasahero at manininda sa St. Jude Transit Terminal nang bumagsak ang billboard na ito ng Jollibee sa ilalim ng Santolan Flyover sa EDSA. Halos mapipi ang kantin ng bus terminal. 4 ang agad na isinugod sa East Avenue Medical Center. Kwenta ng biktimang si Mary Joyce Orozco na nalamog ang kaliwang braso at balikat bago natumba ang billboard, binalot ang lugar ng malakas na bugso ng hangin. May hangin na parang umiikot. Tapos wala pa rin kaming pakialaman noon. Tapos nang bigla na lang nagsiili para na yung yero. Sa isang pahayag, sinabi ng Jollibee na sasagutin ng kanilang billboard supplier na Universal Outdoor Systems ang lahat ng gastusin ng mga biktima at maging ang mga napinsalang ari-arian. Naniniwala naman ang MMDA na bukod sa luma na, may mali rin daw sa pagkakagawa ng istruktura ng billboard. Ito parang old structure yung lugar na itong garahe ng bus na to at meron pa siyang nakatungtong na malaking billboard. Dapat siguro ito na-declare na condemn. Taong 2006 nang inilabas ni Pangulong Arroyo ang Administrative Order 160 na nag-uutos sa DPWH na tukuyin at pangasiwaan ang pagbabaklas ng mga mapanganib na billboards. Kasunod iyan ang pagkamatay ng isang FX driver na nasapol ng bumagsak na billboard sa Estrella Street sa Makati. Chino Gaston ang inyong saksi.